Good day mga pads! Welcome to Padiskarte. Hi! At ayan, tapos na ma-assemble yung table na gawa natin ang gamit natin na kahoy ay nara. So ang gagawin natin ngayon mga pads ay mag-a-apply tayo ng sanding sealer hanggang sa top coat o yung polyurethane na i-apply natin para makintab yung table natin. So ayan mga pads, sa ngayon ay nakikita nyo ay nag-a-apply tayo ng sanding sealer. Ito pangalawang coating na kasi yung first coating at hindi ko na na-videohan at tapos na rin akong naglihan yan kasi in between ng pag-apply natin ng sanding sealer dapat in between nagliliha tayo ng hapyaw lang, hindi yung di na pagliliha. Kumbaga manipis lang na mawala lang yung mga rough na mga surface. Kumbaga pakikinisin natin bago tayo mag-apply ulit ng sanding sealer. So ayan mga pads, pagkatapos nito ay kung titignan natin after magliha ulit ay makikita natin na parang naka varnish na siya. Pero yun ay sanding sealer pa lamang. So bakit nga ba nag-apply tayo ng sanding sealer? Ganito kasi yan mga pads. Pag hindi ka nag-apply ng sanding sealer, ang mangyayari sa urethane mo ay kakainin ng kahoy. Kumbaga magpipenetrate siya sa kahoy at magiging maaksaya sa pintura or sa polyurethane. Kaya nag-apply tayo ng sanding sealer is para mawala yung mga grano na pwedeng makapenetrate yung polyurethane natin. Kumbaga sanding sealer yung magpipenetrate doon at isasarado niya yung mga pores na mga nandun sa kahoy. So pag nag-apply ka na ng polyurethane surface na lang siya, hindi na siya magpe-penetrate or ang tawag dyan sa Tagalog, nakalimutan ko sa Tagalog, pag-penetrate dun sa kahoy. So kahit isang tira mo pa lang makikita mo makintab na talaga yung first coating mo ng polyurethane. So ayan mga pads, ito ay apply tayo ng sanding sealer at pangalawang coating. Sa tingin ko, sa observation ko dito is okay na yung dalawang coating kasi medyo makapal yung tira natin sa yung adjustment natin sa spray gun, tsaka medyo maliit yung spray gun na gamit natin kasi yung maliit na spray gun gamit natin, at tsaka yung yung buga niya is hindi malapad. Kung nakikita nyo mga pads ay ang buga ng spray gun natin is manipis lang pero makapal na yung lumalabas dyan. So kaya okay na yung dalawang application natin ng sanding sealer para mag-seal sa mga pores sa kahoy, hindi na magpipenetrate yung polyurethane natin. So ayan, nakikita nyo mas ina-adjust pa natin, baka ma-increase pa natin yung output ng spray gun. Ito yung ginamit kong spray gun mga pads kasi hindi siya maaksaya sa pintura pag ito ginagamit natin. Hindi gaya nung iba na yung ibang spray gun hindi mo makokontrol masyado kasi yung bugan niya, yung ibang brand, alam nyo kasi yung ibang brand, yung bugan niya parang ang kapal. Kung hindi ka marunong mag-timing, talagang luluha yung i-apply mo na pintura. So ayan, kaya dito ako mas prefer gumagamit ako ng maliit na spray gun. Tsaka hindi rin naman kasi kamahalan yung spray gun na gamit natin, mumurahin lang. Pwede din naman, nakakaraos rin naman tayo sa kahit ganong klaseng mga spray gun. So ayan mga pads, dinagdagan natin kaunti ng thinner kasi sa observation natin is medyo malapot yung buga ng yung pintura, yung sanding sealer, medyo malapot. Kaya medyo hirap siyang ibuga doon sa spray gun. So ayan, na-adjust na natin mga pads at ayan, nandun na tayo sa kabilang side kasi narating na natin yung dulo ng kabilang side naman. Natapos na kasi. So andyan, nandito na naman tayo sa kabilang side. At saka ang maganda lang kasi sa sanding sealer mga pads, pag katapos mo dun sa isang side, pag lumipat ka sa kabila, pag binalikan mo yung una mong in-applyan, tuyo na siya. Madaling matuyo yung sanding sealer mga pads. Ito yung kagandahan sa sanding sealer, hindi mo naaantayin ng ilang oras para mag-cure. So after nyan, gaya nito, nag-apply ko sa kabilang dulo. Yung isang kabilang dulo naman na unang in-applyan natin is pwede nang iliha yun mga pads.
at saka hindi na siya didikit sa sandpaper natin. Kumbaga magiging alikabok na lang yung mga naliha natin ng mga sanding sealer. Tsaka mas maganda rin kasi kapag nagliha ka pagkatapos ng pag-apply ng sanding sealer, kasi yung mga bukol-bukol tsaka rough na mga surface ay magiging smooth yan. So pag-apply mo ng urethane, mas madali na lang, hindi na masisira yung urethane mo. Kasi may experience ako hindi ako nag-apply ng liha. Ang nangyari, alam nyo, nag-back job ako kasi pagkatapos ma-cure yung urethane, merong mga pimples, yung namuong pimples doon sa mesa. So nung niliha ko siya, doon pala yung galing sa sanding sealer na yung mga malalapot na naibubugan ng spray gun, hindi siya nagpa-flatten, naiiwan siyang nakaumok para siyang pimples. So talagang niliha ko lahat, talagang nilevel. So back to zero tayo. So ayan mga pads, tapos na tayo nagliha, tapos na tayong nag-sanding sealer. Ngayon naman ay nag-a-apply na tayo ng polyurethane. Ang gamit ko dito mga pads is Hudson, yung floor polyurethane na gamit natin. So ang ano kasi sa Hudson mga pads is mas maganda yung kintab niya kaysa ibang brand. Yun yung observation ko. Yun naman diamante, okay rin naman yung diamante, kaso masyadong masakit sa baga pag ikaw yung nag-i-spray mga pads. Ang tapang ng amoy nung diamond. Kaya mas prepare ako dito sa Hudson kasi mas medyo hindi siya ganun katapang yung amoy. Tsaka yung kintab niya, tsaka yung tibay niya mismo ay talagang top notch. Kumbaga one of a kind na rin, yung nagugustuhan talaga ng mga karpenterong ginagamit pampakintab ng furniture. Kasi alam niyo mga pads, doon mo makikita yung gaano katibay yung polyurethane na ginagamit mo kapag nilalapagan mo siya ng mainit na kape, yung nasa tasa, tapos nilapag mo dyan, yung dry na yung tuyo na yung pintura. Pag nilapag mo yung mainit na tasa na may kape or yung bowl ng sabaw na mainit, pag hindi yan pumuti mga pads, meaning yung polyurethane mo is magandang klase. Kasi kapag varnish lang or yung kahit yung spar varnish, alam niyo yung spar varnish, pag varnish yung ginagamit nyo, especially dining table, yung mga coffee table, pag nailapag mo yung mainit na tasa dyan, pag angat mo, mag-iiwan ng puting marka yun dun sa varnish. So pangit siya tignan mga pads. Kumbaga naluluto ulit yung varnish. Hindi gaya ng polyurethane na kahit nga yung rice cooker na bagong saing, ilagay mo dyan, pag inangat mo, hindi talaga babakat yung puwet ng rice cooker. So yan yung maganda sa polyurethane mga pads, tsaka yung magagandang klase. Ang hindi ko lang nasubukan pa muna yung resin, kasi ang resin kasi para siyang parang lamination na plastic. Mas matibay siguro yun. Pero so far yung ginagamit natin is itong floor varnish na Hudson. Ayan mga pads, makikita nyo makintab yan. So ayan, patapos na tayo sa kabilang side. So hindi ko na ipapakita yung sa kabilang side kasi same process rin naman yung gagawin natin yan mga pads. At saka makikita nyo ngayon sa dulo kung gaano kakintab ang Hudson kapag na-apply sa isang furniture. So ito yung mga project natin mga pads, at meron tayong susunod project. Abangan nyo, meron tayong gagawin na maliit na upuan. Next, after this project mga pads, meron tayong next project na yung tawag namin bangkito, yung maliit na upuan na order sa atin ng client natin. So ayan mga pads, nandun na tayo sa kabilang dulo. Mapuputol na ito maya kasi magta-transfer tayo doon sa finish product na natin na naka-apply na tayo ng polyurethane ng
tatlong patong yan mga pads, kasi gustong gusto natin yung makita yung talagang makintab na parang nakasalamin yung ibabaw ng lamesa. So ayan mga pads, ito lang. Maraming salamat sa panonood at naway mayroon kayong natutunan, and ito yung output natin mga pads, ang kintab ng table natin. So thank you very much for watching. Please subscribe, follow, and share our video. Thank you very much mga pads. God bless. Alis na ako. Babush!